Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, kilala si Dario, isang binatang albularyo, bilang tagapagmana ng kakaibang talino at kapangyarihan ng kanyang lolo. Sa murang edad, natutunan niyang maghilot, magtawas at gumamit ng mga halamang gamot. Ngunit may mas mabigat na responsibilidad na iniwan sa kanya. Ang lola niya ang depensahan ang baryo mula sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng pagtawas sa isang batang may sakit, naramdaman ni Dario ang kakaibang simoy ng hangin. Parang may presensyang nagmamasid sa kanila mula sa kagubatan. Nang matapos ang seremonya, nagpaalam siya sa pamilya ng bata at naglakad pa uwi. Sa gilid ng masukal na daan, may narinig siyang mahina ngunit nakakakilabot na tawa. Tumigil siya at nagdasal ng dasal na pangontra. Maya-maya, isang dalagita ang lumitaw mula sa kadiliman. "Pasensya na, Ginoo. Ako'y naligaw. Maaari ba akong sumilong sa iyong tahanan?" Wika ng dalagita. Nag-aalangan man, inanyayahan ni Dario ang dalagita sa kanyang bahay. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, napansin niyang napakaganda nito, ngunit may kakaibang aura sa kanyang presensya. Inalok niya ito ng tubig at tinanong ang pangalan. "Anong pangalan mo?" "Clara po," sagot nito. Subalit sa likod ng ngiti ni Clara, may tinatagong lihim na magdudulot ng matinding gulo kay Dario at sa baryo. Kinabukasan, nagising si Dario na wala na si Clara. Iniwan nito ang isang pulsiras na yari sa pilak sa mesa, bagay na nagpaisip sa kanya. Habang naglalakad sa plaza, narinig niya ang mga tao na nag-uusap tungkol sa isang dalagitang may kakaibang kilos na madalas nakikita sa kagubatan. Nagdududa si Dario, ngunit tila ayon niyang kanyang puso na mag-isip ng masama kay Clara. Sa mga sumunod na araw, muling nagpakita si Clara kay Dario. Naging mas madalas ang kanilang pagkikita at unti-unting nahulog ang loob ng binata sa dalagita. Gayunpaman, tuwing tinitingnan niya ito sa mata, parang may aninong gumagalaw sa ilalim ng dilim. "Clara, bakit hindi ka nananatili sa baryo? Parang bigla ka na lang nawawala," tanong ni Dario isang gabi. Ngumiti lang si Clara at sinabing, "Hindi pa. Ito ang tamang panahon para malaman mo ang tungkol sa akin." Sa bawat gabi nilang magkasama, mas lalo pang tumindi ang nararamdaman ni Dario. Subalit sa kabila ng kanyang nararamdaman, hindi niya maiwasang maalala ang bilin ng kanyang lolo. "Ang pag-ibig ay kayang magdulot ng lakas, ngunit maaari rin itong magdala ng kapahamakan." Isang gabi, habang abala si Dario sa panggagamot, dumating isang magbubukid na may sugat sa dibdib. Sabi nito, inatake siya ng isang malaking ibon na may mapupulang mata. Agad din nasikaso ni Dario ang sugat, ngunit sa gitna ng proseso, biglang pumasok si Clara. Tumigil si Dario sa ginagawa at tinanong kung ano ang kailangan nito. "Hindi mo dapat ginagamot ang taong iyan," malamig na sabi ni Clara. Napatingin si Dario sa dalagita. Ang dating maamo nitong muka ay napalitan ng kakaibang ekspresyon. Matigas at puno ng galit. Nagulat siya nang makita ang mga kuko ni Clara na unti-unting humahaba. Ang mga mata nito'y nagkulay pula. "Clara, anong nangyayari sa'yo?" tanong niya habang umaatras. Lumapit si Clara at hinawakan ang kamay ni Dario. "Alam ko, Dario, na iniibig mo ako. Ngunit hindi ako tulad ng iniisip mo. Ako'y isang aswang." Nang marinig ito, bumalot ang takot sa puso ni Dario, ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang iwan si Clara. "Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo ako sinaktan?" tanong niya. Tumulo ang luha ni Clara at sinabing, "Dahil ikaw ang tanging nagmahal sa akin bilang tao. Ngunit hindi ko kayang pigilan ng sarili ko magpakailanman." Sa gabing iyon, tumindi ang tunggalian sa puso ni Dario. Ang pag-ibig niya kay Clara laban sa kanyang tungkulin bilang albularyo. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanilang kwento ay hindi magtatapos ng walang dugo at luha. Sa mga sumunod na araw,
Pinilit ni Dario na unawain ang sitwasyon ni Clara. Hindi niya magawang talikuran ang dalagita sa kabila ng nalaman niyang katotohanan. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, paano maliligtas si Clara mula sa sumpang ito? May paraan kaya para siya muling maging ganap na tao? Lumapit siya sa matandang manggagamot ng baryo, si Mang Andoy, upang magtanong. Kung siya isang aswang, mahirap siyang mabago, sagot ng matanda. Ngunit kung talagang mahal mo siya, maaaring subukan ang ritual ng pagsubok. Itinuro ni Mang Andoy ang ritual, ngunit binalaan din si Dario. Ang ritual na ito, mapanganib, Dario. Kailangan mo ng lakas ng loob at tunay na pagmamahal. Kung magkamali ka, maaaring magbunga ito ng mas malalang sumpa. Samantala, si Clara ay lalong nahihirapan sa kanyang dalawang anyo bilang tao at bilang nilalang ng dilim. Sa tuwing natutoksos ang sumalakay sa mga tao ng baryo, naaalala niya si Dario, ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng malasakit, ngunit nararamdaman niyang papalapit na ang panahon ng kanyang ganap na pagyakap sa pagiging aswang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, hinanap ni Dario si Clara sa kagubatan. Nakita niya ito sa ilalim ng isang matandang puno. Nakaluhod si Clara, umiiyak. Clara, wika ni Dario, may paraan para mabago ka. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Dario, sagot ni Clara habang umiiyak. Hindi mo naiintindihan. Ang dugo ng pagiging aswang ay malalim na. Nakaugat na sa akin. Hindi mo ako maliligtas. Ngunit matatag si Dario. Inanyayahan niya si Clara na gawin ang ritual sa ilalim ng balete. Ang ritual ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Ang isang bagay na mahalaga sa dalawa sa kanila. Inilabas ni Dario ang isang anting-anting na minana niya sa kanyang lolo. Isang medalyon na nagsisilbing proteksyon laban sa masamang nilalang. Ito ang aking alay, Clara. Handa akong isakripisyo ito para sa iyo. Ngunit may kapalit ang lahat. Habang sinisimulan ni Dario ang dasal, biglang humalakhak mula sa dilim ang isang matandang babae. Ang tunay na pinuno ng mga aswang na nagbibigay ng sumpa kay Clara. Ikaw, binata, isang albularyo, ay naglalakas loob na salungatin ng aming lahi, sabi ng matanda. Agad na bumalot ang malamig na hangin sa paligid at naramdaman ni Dario ang bigat ng puwersa ng matanda. Ngunit hindi siya natinag sa lakas ng kanyang pagmamahal kay Clara. Ipinagpatuloy niya ang dasal. Napasigaw si Clara sa sakit, habang ang kanyang katawan ay parang nilalapan ng apoy mula sa loob. Habang patuloy ang ritual, biglang lumapit ang matandang aswang upang pigilan si Dario. Sa huling sandali, iniharang ni Clara ang kanyang katawan upang protektahan si Dario. Tinamaan siya ng matinding lakas mula sa matanda, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Hindi mo siya sasaktan, sigaw ni Clara. Ako na lang ang kunin ninyo. Huwag si Dario. Napuno ng galit ang matandang aswang. Ikaw, Clara, ay hindi karapat-dapat maging bahagi ng aming lahi. Pinipili mong ipagkanulo ang iyong sarili para sa pag-ibig na walang kahinanatnan. Isang malakas na lakak ang narinig bago maglaho ang matanda sa dilim. Pagkatapos ng ritual, nawalan ng malay si Clara. Nang magising siya, naramdaman niyang kakaibang katahimikan sa kanyang katawan. Wala na ang bigat ng sumpa, ngunit may kapalit ang lahat. Ang medalyon ni Dario ay tuluyan nang nawala at ang kanyang mga kapangyarihan bilang albularyo ay naubos. Sa kabila ng lahat, magkasama pa rin sina Dario at Clara. Bagaman nawala na ang kanyang kapangyarihan, nahanap ni Dario ang kaligayahan sa piling ng babaeng minahal niya ng buo. Subalit sa sulok ng kanilang isipan, alam nilang maaaring bumalik ang puwersa ng dilim upang magiganti. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na gaya ng dati. Sa kabila ng katahimikan, ang kagubatan ay nananatiling tahimik ngunit puno ng mga lihim. Ang kanilang kwento ay nagsimula pa lang, sapagkat ang puwersa ng dilim ay hindi kailanman magpapatawad.
Lumipas ang ilang buwan ng katahimikan. Si Dario at Clara ay unti-unting bumuo ng bagong buhay sa baryo. Si Clara, bagamat hindi na aswang, ay nananatiling maingat sa kanyang paligid. Si Dario naman ay tuluyang iniwan ng panggagamot at namuhay bilang isang karaniwang magsasaka. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nakaupo si Dario sa kanilang maliit na kubo, nararamdaman niyang tila may mabigat na presensya sa hangin. Tumayo ang kanyang balahibo at biglang bumalik ang alaala ng matandang aswang. "Clara," tawag niya. "Nararamdaman mo bang nararamdaman ko?" Tumango si Clara. "Dario, bumalik sila. Alam kong hindi nila tayo papatahimikin." Hindi nagkamaling kanilang hinala. Kinabukasan, isang bata mula sa baryo ang nawawala. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa plaza, takot at litong-lito. Sinisisi ng ilan si Dario at Clara sapagkat naniniwala silang dala ng kanilang relasyon ang sumpa ng baryo. "Hindi kaming may kasalanan," sigaw ni Clara. "Gagawin namin ang lahat para hanapin ang bata." Ngunit ang mga tao ay hindi naniwala. Dahil dito, napilitan sina Dario at Clara na maglakad patungo sa kagubatan upang harapin muli ang nilalang na bumabalot sa kanilang buhay. Sa loob ng kagubatan, napansin ni Clara ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang huni ng ibon o kaluskos ng dahon. Sa gitna ng dilim, isang boses ang narinig nila. "Akala nyo ba'y makakawala kayo sa akin?" Lumitaw ang matandang aswang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nasa paligid niyang iba pang nilalang, mga anino na may pulang mata, mga nilalang na hindi kayang maglakad sa liwanag ng araw. Sa kanilang gitna ay ang batang nawawala, nakagapos sa isang puno ng balyete. "Kung gusto ninyong iligtas ang bata, kailangan ninyong bayaran ang utang ninyo sa akin, Clara. Bumalik ka sa aming lahi, Dario. Iwan mo siya. Ito lang ang paraan para mabuhay kayo," sabi ng matanda. Ngunit hindi pumayag si Dario. "Hindi namin nahayaang magtagumpay ka. Ang pag-ibig namin ay mas malakas kaysa sa sumpa mo." "Pag-ibig?" Tumawa ng malakas ang matanda. "Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas ng inyong pag-ibig." Biglang sumalakay ang mga nilalang sa kanila. Lumaban si Dario gamit ang natitirang tapang at lakas. Ngunit wala na siyang anting-anting. Si Clara, sa kabila ng pagiging tao, ay ginamit ang talas ng kanyang isip at kakayahang magtago mula sa kanyang dating lahi. Sa kalagitnaan ng laban, naalala ni Dario ang isang orasyon na itinuro ng kanyang lolo bago siya pumanaw. Sa desperasyon, sinubukan niyang bigkasin ito. Isang liwanag ang bumalot sa kanila, dahilan upang umatras ang mga nilalang. Ngunit hindi nito pinigilan ang matandang aswang. Nang makita ni Clara na nahihirapan si Dario, nagdesisyon siyang harapin ang matanda. "Kung gusto mo akong bumalik, gawin mo na. Ngunit iligtas mo ang bata at si Dario." Ngumiti ang matanda. Ngunit bago pa niyang magawang ilapit si Clara sa kanyang pili, iniluwa ng lupa ang isang anino, ang espiritu ni lolo ni Dario. "Hindi ka na maghahari pa dito," sabi ng espiritu. Nabigla ang matanda, ngunit hindi siya natinag. "Matagal ko nang gustong tapusin ka," sumigaw siya at muling nagsimula ang laban. Sa huling sandali, ginamit ni Dario ang liwanag mula sa kanyang puso, ang pagmamahal niya kay Clara, upang tuluyang talunin ang matandang aswang. Isang malakas na sigaw ang narinig bago tuluyang maglaho ang matanda kasama ang kanyang mga alagad. Nang tumigil ang lahat, napaluhod si Clara sa lupa. Lumapit si Dario at niyakap siya ng mahigpit. Nailigtas nila ang bata, ngunit alam nilang hindi ito ang katapusan. Bumalik sina Dario at Clara sa baryo. Dala ang bata, ngunit sa halip na magpasalamat, marami pa rin ang nagtanim ng galit sa kanila. Sa kabila nito, nananatiling magkasama ang dalawa, mas matatag kaysa dati. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naibalik ni Dario ang kapayapaan sa baryo gamit ang kanyang kaalaman.
Kahit wala na siyang kapangyarihan, si Clara naman ay nananatiling mapagbantay, nakikinig sa bawat huni ng kagubatan, handang ipagtanggol ang mahal niyang si Dario. Ang kanilang pag-ibig, bagamat binalot ng dilim, ay nagbibigay liwanag sa kanilang buhay. At bagamat alam nilang maaaring bumalik ang pwersa ng kasamaan, handa silang harapin ito nang magkasama hanggang sa huli. Lumipas ang 1 taon mula nang talunin nila ni Dario at Clara ang matandang aswang. Sa panahong iyon, nagkaroon sila ng tahimik na buhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay sinira ng mga panaginip ni Clara. Sa bawat gabi, lagi niyang nakikita ang isang nilalang, mas malakas, mas makapangyarihan, at mas malupit kaysa sa matandang aswang. "Dario," sabi ni Clara sa isang umaga habang sila'y naghahanda ng pagkain, "naniniwala akong may paparating na mas malalang panganib. Ang panganaginip ko'y parang babala." "Hindi na ako magtataka," sagot ni Dario habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Kapag may masamang enerhiya sa paligid, agad ko itong nararamdaman. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para protektahan ang isa't isa." Hindi nila alam na ang baryo ang sinusubaybayan na pala ng isang grupo ng manilalang mula sa mundo ng kadiliman. Isa sa kanila ay ang anak ng matandang aswang, isang nilalang na mas bata ngunit mas mapanganib. Nais niyang magiganti para sa kanyang ina at bawiin ang baryong minsan nilang inangkin. Samantala, isang bagong karakter ang dumating sa baryo. Siya ay si Lola Bering, isang matandang babae na bihasa sa mahiwagang sining. Siya ay kilala sa mga kalapit na baryo bilang ang huling tagapagmana ng sinaunang karunungan laban sa mga nilalang ng dilim. Agad niyang napansin ang kakaibang enerhiya sa baryo. Lumapit siya kay Dario at Clara isang gabi. "Ang sumpa ng kagubatan ay hindi pa tapos. Ang nilalang na paparating ay hindi isang pangkaraniwang aswang. Siya ay tinatawag na mandirigma ng kadiliman. Kailangan nating maganda." Sinimulan ni Lola Bering ang pagsasanay kay Dario. Tinuruan niya itong gumamit ng mga bagong orasyon at ritual na mas malalakas kaysa sa mga natutunan niya noon. Si Clara naman ay hindi inalis ang sarili sa laban. Natutunan niyang gumamit ng mga halamang gamot at mga anting-anting upang protektahan ang kanilang tahanan. Dumating ang gabi ng pagsalakay. Ang baryo ay nabalot ng makapal na ulap at malamig na hangin. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang anak ng matandang aswang kasama ang kanyang mga alagad. "Handa na akong tapusin ang sinimulan ng aking ina," sigaw ng nilalang. Nagtipon ang mga tao ng baryo sa plaza. Takot na takot, ngunit sa harap ng lahat ay sina Dario, Clara at Lola Bering. "Hindi mo kami matatakot," sabi ni Dario. "Ang baryong ito ay para sa mga tao, hindi para sa mga nilalang ng kadiliman." Nagumpisa ang laban. Gumamit si Dario ng mga bagong orasyon, ngunit ang nilalang ay napakalakas. Lumaban si Clara gamit ang mga anting-anting, ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang mga alagad ng kadiliman. Sa kalagitnaan ng laban, napagtanto ni Lola Bering na may isang bagay na tanging si Clara lamang ang maaaring gawin. "Clara!" sigaw niya. "Ikaw ang susi. Ang dating sumpa mo ay maaaring gamitin laban sa kanila. Hawak mo pa rin ang kapangyarihan ng pagiging aswang. Kahit hindi mo ito nararamdaman, ito ang pagkakataon mong gamitin ito para sa kabutihan." Bagamat takot, tumindig si Clara. Sa pamamagitan ng orasyon ni Lola Bering, pinakawalan niya ang natitirang bahagi ng kanyang dating anyo bilang aswang. Naging mas mabilis siya, mas malakas, at ginamit niya ito upang labanan ang mga alagad ng mandirigma ng kadiliman. Habang pinipigilan ni Clara ang mga kalaban, ginamit ni Dario at Lola Bering ang isang espesyal na ritual upang tuluyang mapalayas ang anak ng matandang aswang. Nang matapos ang dasal, isang napakalakas na liwanag ang bumalot sa baryo na nagpaalis sa lahat ng nilalang ng dilim. Matapos ang laban, nagpasalamat ang mga tao ng baryo kina Dario
Clara at Lola Bering. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pagtanggap si Clara mula sa mga tao. Hindi na nila siya tinatingnan bilang isang panganib kundi bilang isang bayani na nagligtas sa kanila. Si Dario naman ay bumalik sa panggagamot, ngunit sa pagkakataong ito, si Clara ang kanyang katuwang. Natutunan nilang magtulungan hindi lamang bilang magkasintahan kundi bilang tagapagtanggol ng kanilang baryo. Sa kabila ng kapayapaang iyon, nanatili silang mapagbantay sapagkat alam nilang kadiliman ay laging nag-aabang, handang sumalakay muli. Ngunit sa bawat laban ng kanilang haharapin, alam nilang mas malakas sila dahil sa kanilang pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Wakas,